Isang mapagpalang araw po sa ating katiits mula dyan sa Luzon, Visayas and Mindanao, dyan sa Zamboanga, at dyan po sa labas po ng bansa sa Mexico. Muchas gracias, amigo. Ito po, bago po ako magpatuloy sa pagdikod, ito po mayroon tayong pinapadalang picture na isang treasure markers o treasure sign, stone markers na pinadala po ng ating katiits. Ito po ay nagpapatulong po sa pagpadikod o pag-analisa kung ano pong klase itong treasure stone marker na ito mga katiits. Bago po akong magdikod po, ako muna po ay nagpapasalamat po sa mga subscriber po at mga followers ko at mga viewers. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at walang sawang panonood po ng aking video. Ito po ang aking video po ay ang tema po nito ay more on isang decoding and analyzing sa mga treasure symbols, treasure signs, and mga treasure markers mga katiits. So ito po mga katiits, marami rin nagtatanong sa akin mga katiits kung saan daw pwedeng ipadala yung mga picture po na pwedeng ipapadikod o pwedeng ipa-analisa po. Pwede nyo pong ipadala po sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez. Ang profile ko po doon, yung naka-sunglass po ko doon, naka-shade. Yun ang pipiliin nyo po dahil maraming Alejandro Sanchez po ang lumalabas po na ating kapangalan. So yung ganun talaga po dahil tayo po ay marami po kapangalan po dahil sa buong mundo po ang itong ating Facebook po mga katiits. So ito po mga katiits ay pwede nyo pong ipadala po ang inyong mga treasure marker, sign and symbols through my Facebook page Alejandro Sanchez. Yung aking profile po, tandaan nyo po ay naka-shade po ako doon, naka-sunglasses po ako doon. So, yun yung pagkakaiba po dahil maraming lumalabas po na Alejandro Sanchez po doon. Ako po mga katiits, maraming salamat po sa mga nagtitiwala po sa aking pagdidikod, sa aking pag-analisa. Hindi po naman natin lahat sabihin natin perfect o lahat po natin na record ay nakita o na-retrieve po. At siyempre po, andyan pa rin po yung pwede po nating gumamit po ng mga treasure hunting equipment like metal detector and gold locator mga katiits. Okay po mga katiits, atin na pong pagtulungan at ito nang umpisan po sa pagdikod at sa pag-analisa ng isang napakaganda pang treasure marker na pinadala po ng ating katiits po. So ito po mga katiits ay isang piece head marker stone mga katiits. So isang one eye, isang big parang big boulder na rin to mga katiits kasi medyo may kalakihan. So isang mukha ng tao na isang mata lang at may bibig at may ilong. So yung isang mata ay wala at itong isang mata lang ngayon ang ating papansin po dito sa big boulder sign to, big boulder markers to na pinapadala po ng ating katiits ay ate pong himay-himayin at titingnan po natin kung ano po yung mga arrowhead, mga markings, mga pwedeng mga pinpoint po doon po sa item po nito mga katiits. So tandaan niyo po mga katiits, kapag malaking treasure marker ay tinatawag na nila mga katiits na BBM, big boulder markers, or tinatawag po nila na BBS or big boulder sign markers na yan mga katiits. So yan yung kakaibahan mga katiits. Kapag malaki po yung treasure marker ay mayroon po yung mga counter sign o mayroon sinasabing na coordinated counter markers yan mga katiits. So yun yung babantayan nyo po na pwede po dyan lang po yan sa kanyang hindi kalayuan. So nagdidistansya po yan ng mga
1 hanggang 5 hanggang 7 meters hanggang 10 meters po ang layo pag mga ganyang malalaking big boulder markers o big boulder sign treasure mga katiits. So pagkatandaan nyo po, pag ganyang malalaki, kapag ganyan malalaking big boulder markers ay mayroon po talaga ang tinatawag nila na counter markers yan. May mga coordinated sign markers po yan na malapit po sa kaya ito'y kinalalagyan po ng malaking ito nga big boulder markers mga katiits. So ito mga katiits, next yung gagawin nyo mga katiits, pwede nyo i-check po yung kabuuan po, yung itong stone, itong bato na ito mga katiits, pwede nyo pukpukin po ng maso o martilyo na malaki. Tingnan nyo po kung ito'y tunog, solid, siyempre solid po yan. Kung may yan po, iba po ang tunog, parang ampaw, ang sabihin, hago ka ang ilalim, so maluwag pong ilalim yan. Posible pong rock enclosed item mga katiits. Kapag mga big boulder markers mga katiits, posible po may item po yan mga katiits. Kaya nga, kung napapansin nyo po, yung mga katiits po natin ay pinupukpok po ng maso po. Maso po yung buong kabuuan po ng bato. Lalo na pag malalaking bato po yung kanila nasumpungan at may mga sign, mga markers, mga naka-engrave po na ito ay talagang isang man-made na ito'y ginagawa po ng mga Japanese, ng Korean and Chinese mga katiits. So, ito po, huwag niyong kalimutan po at ito madalas ay aking pinaalala na kapag ganyang kalaki at medyo big boulder markers na po, ay posible po may rock enclosed item po yan. Ay pwede po yung lalagyan po nila sa ilalim, pwede nila butasan nila yan at pwedeng tapalan po ng man-made cement po at halos ipapantay lang po yung kulay ng natural rock mga katiits. So yun po ay aking pong madalas po ay pinaalala po sa ating mga katiits po na huwag balawain. Pwede nyo i-check po yung bato bago kayo mag-check po sa paligid mga katiits. So yan po mga katiits, yung isang napapansin ko po dito ay yung isang mata po ay ito'y nakaturo po, nakatingin po dito sa in-between sa palagitan po ng south and west mga katiits. So ito po ay isang indication po na posibleng mayroon po siyang tinitingnan ba dyan sa bandang malapit po sa kanya. Pwede pong tingnan nyo sa 1 meter hanggang 4 meters ang distansya or 1 hanggang 3 meters po. I-detect nyo po ng metal detector or gold locator katiits kasi nga tayo ay nagbabase po sa mga arrowhead, sa mga pointers po at naka-engrave po sa mga markers po, sa mga bato po kung saan ay ito'y ginuguhit, ito'y kanila pang in-engrave po ng yung mga gumagawa nito mga katiis as pinaka-markers po katiis. Yan po ay i-check nyo po yung in between, yung sa palagitan po ng south and west, yung gitna kasi ay mukhang nakaturo po at mukhang nakasipat po ang mata ng itong isang big boulder markers mga katiits. So po, ganito po, yung apat na sulok, north, south, west, and east, tingnan nyo po yung sa distansya po ng hanggang 1 meter hanggang 3 hanggang 5 meters po ang layo in distance po mula dito sa big boulder markers mga katiits. So tingnan nyo po yung apat na sulok po, apat na kanto, yung north, yung south, yung west, at yung east mga katiits. So sa distansya po ng mga 1 meter hanggang 5 meters po mga katiits. So tingnan nyo po, baka mayroon po itong counter sign o mayroon itong tinatawag na coordinated markers mga katiits. At pag ganyan kasi mga katiits, kapag malalaking markers po, pag mga big boulders marker na po yan, sigurado po yan, mayroon na yung mga counter sign, mayroon yan coordinated marker
nasa paligid niya mga katiits. Kaya nga po, i-check nyo po yung apat na kanto. I-check nyo po yung apat na yung nakapaligid po sa malaking bato nito. Ang west, east, north, and south. Baka po mayroon pong may mga old tree po yan na halos puno na lang ang natira. At yung may mga bato po yan na medyo may kaliitan ng mga bato na pwede pong nagiging counter marker or may tinatawag na coordinated marker yan mga katiits. Kasi nga yan ay pwede pong nagtuturo po ng items. At ito mga katiits, pansinin nyo po, maraming mga counter sign o maraming mga coordinated markers na may small stone ay mismo doon sa mga counter markers mga katiits. So i-check nyo po mga katiits, bandang east pwedeng 1 to hanggang 4 meters o sa bandang west same distance po 1 meter to hanggang 4 meters. Also the north area same distance po 1 meter hanggang 4 meters po. At yung kanyang south area mga katiits same distance po mula sa big boulder mga katiits. So yun po mga katiits isa po sa wag niyong kaligtaan po na kapag malalaki po kanyang mga treasure marker, mayroon po yung kaakibat na coordinated markers, mayroon niya tinatawag na countersign marker sa paligid yan mga katiits. So, ayun po yung madalas po na napapansin po natin kapag malalaki na po yung treasure boulder markers at tinatawag nila na big boulder sign na ito'y nakaukit sa bato. Ayan po, mayroon na po yung mga countersign po mismo di gaanong kalayuan po sa kinalalagyan po nitong malaking big boulders marker ng mga katiits. So pwede niyo pong sabi ko nga pwede niyo i-detect po yung paikot niya mga katiits. Pwedeng gamitin po ng metal detector and gold locator mga katiits. So yan po ay napakaganda po itong big boulder markers ng mga katiits kasi nga ito po ay isang talaga pong ginagamit po ng mga Japanese po ang mga lalaking bato po at yan po ay ginuguhit nila kung saan po ang direction po ng mga tinatago po nilang item mga katiits. So yun po, huwag niyong kaligtaan po. I-check nyo po yung mismong bato. Pwede nyo pukpukin po. Pwede nyo gamitan ng metal detector paikot or gold locator. Or pwede nyo pukpukin po ng maso. Titingnan nyo ko baka ngayon ampaw ho yan. O mayroong porsyon na ampaw. Mayroong porsyon na solid, matigas. Alam nyo po kung solid at alam nyo naman po kung ampaw yan. So, posible kasi mga ganyang malaking boulders po, ang item po minsan ay mayroon pong mga giveaways po yan mismo sa big boulder markers mga katiits. So, huwag niyong kalimutan po mga katiits yung apat na kanto, apat na sulok, north, south, west, and east, sa distansya po ng 1 meter hanggang 4 meters po, possibly po may mga countersign na po yan, may mga coordinated markers po pag ganitong kalakihan ng mga katiits. Okay po, sana po ay ating nabigyan po ng linaw at na-guide po ng nagpadala po ito ng ating katiits upang may decode ang kanyang po pinadalang picture ng treasure marker symbols mga katiits. Okay mo mga katiits, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay, lalo sa mga bagong subscriber, bagong supporter. Thank you so much sa inyong walang sawang pagsubaybay po sa aking YouTube channel kapag at maliit pa. Alam ko po ay ito'y mag-grow sa tulong niyo po katiits. Yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. Also, don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa mga video ko pang ipapalabas. Maraming salamat po. God bless us always.